sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 23, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mga barko ng Pilipinas, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard habang namamahagi ng fuel subsidy sa mga Pilipinong mangingisda. Lantaran na to eh. Nuunggoy na tayo. Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi na makapagtimpi sa anyay panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Permit to rally ng 3 grupo. Inaprubahan ng Quezon City Local Government para sa SONA ni PBBM sa Lunes. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH. Mga nagawa ng gobyerno laban sa flood control anomalies. Nais marinig ni Senate President Win Gatchalian sa SONA. 2 suspect sa pagpaslang kay vlogger Mima Alicia, arestado na. Sa showbiz, Nations Girl Group BINI dumating na sa Amerika para sa kanilang Signals World Tour. At Someone Someday starring Catherine Bernardo at James Reid mapapanood na ngayong Biyernes. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mahigit 2 minutong binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ngayong Huwebes. Ito na ang ikalawang agresyon ng China laban sa Pilipinas ngayong linggo. Kaya naman, si Defense Secretary Gibo Chodoro galit na sa pakikialam ng China sa soberanya ng bansa. Ito ang mga video na kuha ng Philippine Coast Guard pasado 6:00 ng umaga, July 23, nang bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Pumalaot ang mga barko ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang maghatid ng krudo sa mga Pilipinong nangingisda sa naturang bahura. Pero doon nakaabang ang Chinese Coast Guard vessels. Ang CCG 3302 lumapit ng hanggang 50 metro sa BRP Datu Dumangsil, saka ito binomba ng tubig. Habang ang CCG 21579 nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra. Nag-deploy rin ang PCG ng Cessna plane para magsagawa ng maritime domain awareness. Dito ay nakatanggap ang Pilipinas ng radio challenge mula China. Aabot sa 6 na Chinese Coast Guard at maritime militia vessels ang naispatan. Sa pahayag ng Chinese Embassy, ang Pilipinas umano ang nanghihimasok sa naturang katubigan. Mababatid na ang Bajo de Masinloc na nasa mahigit 900 kilometro mula China ay nasa 200 kilometers lang mula sa Luzon Island at pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa kabila ng harassment, walang nai-report na nasaktan at matagumpay ring naiabot ang mga krudo at ayuda sa mga mangingisda. Samantala, Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. hindi na naitago ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang galit matapos anya ang panibagong pagsisinungaling ng China ukol sa komprontasyon sa Ayungin Shoal noong Lunes, July 20. Matatanda ang sinisisi ni Chinese Ambassador to the Philippines sa Ching Chien ang tensyon dahil sa umano'y construction na isinasagawa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre.
So we sent 2 boats to check what happened. That's why they're taking photos. Yeah, they're taking photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi naman makapagkomento ang Malacanang sa tinutukoy ng China na kasunduan umano. Dati nang umugong ang umano'y secret deal na ginawa ni former President Rodrigo Duterte sa China, pero walang dokumentong magpapatunay rito. Kailangan po sa kanya manggaling muna kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Sa harap nito, muling iginiit ng Department of Foreign Affairs ang soberanya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2 Philippine Navy personnel na nagtamo ng sugat mula sa pamumukpok ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong July 20. Sa Camp Ricarte Station Hospital sa Palawan, ginawara ni PBBM ng Order of Lapu-Lapu sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abelli at Private Eric Lasida. May 100,000 peso na cash assistance ring ibinigay ang Pangulo. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang katapangan at katapatan sa bansa nang subukang itaboy ang mga Chinese na umaaligid sa BRP Sierra Madre. Una nang ipinatawag ni Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Qian, para irehistro ang pagkondena sa insidente. Sa kabila nito, sinabi ng palasyo na umaasa ang pamahalaan na maidaraan sa diplomasya ang pag-giit sa soberanya ng bansa. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Inaprubahan na ng Quezon City Local Government ang permit to rally ng 3 grupo kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa Lunes, July 27. Kabilang dito ang ilang progresibong grupo, pati grupong maka-administrasyon. Inanunsyo naman ng lokal na pamahalaan na kanselado ang klase sa lahat ng antas ng mga paaralan sa Quezon City sa Lunes. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kinumpirma ng National Capital Region Police Office na hindi bababa sa 4 na grupo ang naghain ng aplikasyon para sa permit to rally sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Kabilang sa mga inaprubahang permit ay sa Better Brighter Movement o BBM, Grupong Bayan at Sanlakas. Ayon sa Quezon City LGU, hinati na lamang sa 2 grupo ang magsasagawa ng programa sa Lunes, ang mga pro at anti-administration. At sa pagitan nila ay ang command post ng National Capital Region Police Office. Yung dito sa St. Peter at saka sa Sandigan Commonwealth. BBM, Better Brighter Movement, ano yun? Parang grupo ni pro-government yan. Tapos yung progressive group dito sa may St. Peter. Sama-sama na yon, pati yung White Ribbon Clergy. Inaasahang nasa 20,000 ang bilang ng mga lalahok sa bawat magkabilang panig o kabuang 40,000 katao. Naka-heightened alert status na ang buong pambansang pulisya. Gawin natin ng mapayapa at maayos yung ating pagpapahayag ng ating mga pananaw. Panatilihin natin ang pagiging kalmado, iwasan ng pag-init ng ulo. Taon-taon binabawal natin yun. Kaya lang, alam mo naman yung mga nagrarally, minsan nawawala sa sarili, nagsusunog. Huhulihin sila pag nagsunog. Inanunsyo din ng Quezon City Local Government na kansilado ang pasok sa lahat ng antas ng private at public schools sa buong Quezon City sa Lunes at ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa Lunes ang mga hakbang laban sa katiwalian sa ghost flood control projects. Handa naman si Blue Ribbon Chairperson Senator Erwin Tulfo na imbestigahan pagkatapos ng SONA ang mga alegasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson. Kaugnay naman yan sa umano'y ghost infra projects sa Taguig City. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Isang taon matapos isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga anomalya sa flood control projects. Ito ang nais marinig ni Senate President Sherwin Gatchalian sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, July 27. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Ayon kay Gatchalian, sinimulan na ang mahakbang sa pamamagitan ng safeguards sa 2026 General Appropriations Act. Pero nitong Miyerkules, isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson na may ilang ghost infrastructure projects umano sa Taguig City, kaugnay ng ilang slope protection projects na pinondohan ng 100 million pesos ang bawat isa. Ayon kay Lacson, aabot umano sa 2.385 billion pesos ang kabuang insertions sa 2025 national budget para sa Taguig infrastructure projects. Linggo, July 19, mariing pinabulaanan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon sa kanilang baluarte sa Taguig City. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Bukas si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na imbestigahan ito. Well, of course, we'll have to review that. Tingnan natin. We really have to look into that kasi serious yung, it's a serious matter. Pero sinabi ni Tulfo na handa rin siyang imbestigahan ang mga nagpakilalang 18 ex-bodyguards na bagmen ni ex-Congressman Saldico na naghatid ng malay-maletang kickback sa flood control funds papunta umano sa Pangulo at ilang government officials. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon at turnover ng Ibato-Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aborlan, Palawan. Kayang patubigan ng pasilidad ang mahigit 1,000 ektarya ng sakahan sa mga barangay Sagpangan, Iraan at Isaub na mapakikinabangan ng mahigit 400 magsasaka mula sa Ibato-Iraan Farmers Irrigators Association. Kumukuha ng tubig ang pasilidad mula sa Ibato-Iraan River at may reservoir na kayang mag-imbak ng mahigit 3 milyong cubic meters ng ulan. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito para magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng tubig ang mga magsasaka kahit sa panahon ng matinding tagtuyot. Palalakasin ng Department of Agriculture ang tulong at produksyon sa mga lugar na hindi gaanong apektado ng El Nino para mapunan ang inaasahang pagbaba ng ani. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tututukan ang Visayas, Mindanao at Southern Tagalog kung saan mas paborable pa ang kondisyon para sa pagsasaka. Kabilang sa mga intervensyon ang pagdadagdag ng binhi kada ektarya at mas malaking suporta sa abono. Patuloy naman umanong tutulungan ang mga magsasaka sa mga lugar na matinding tinamaan ng tagtuyot sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Occidental Mindoro. Sa kabila ng mitigation measures, tinatayang aabot sa 700,000 metric tons ng palay ang maaaring mawala dahil sa El Nino na nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ng manok sa Luzon dahil bumababa ang produksyon ng breeding at egg-laying chickens kapag mataas ang temperatura. Inaasahan ng DA na mag-stabilize ang presyo ng manok sa mga susunod na linggo dahil sa maulan na panahon at mas malabig na temperatura, pero hindi pa naman anya kailangan magpatupad ng maximum suggested retail price sa manok. There are areas naman na mas maraming tubig than usual. Doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Pag tumaas ang temperature sa mga breeding or egg laying at mga ganun, bumababa talaga ang production or bumabagal ang productivity kaya tumataas konti yung presyo.
Mga ka-A to Z, mag-ingat po. Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Quiapo habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa karagatan sa silangan ng Cagayan. Huling namataan ang sentro nito, 555 kilometers silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kph at pagbugsong umaabot ng 70 kph. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 30 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Sur. Sakop din ng Signal number 1 ang hilagang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Ayon sa Pag-asa, maaaring itaas pa hanggang Signal number 2 ang babala habang dumaraan ang bagyo, pero hindi rin iniaalis ang posibilidad ng Signal number 3 sakaling lalakas ang Quiapo bilang severe tropical storm habang tumatawid sa Batanes at Babuyan Islands. Inaasahang daraan ng napakalapit sa hilagang silangang Cagayan umaga hanggang hapon ng Biyernes bago lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands pagsapit ng hapon ng gabi. Posible namang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo Sabado ng umaga. Magdudulot din ang habagat at outer circulation ng Quiapo ng malalakas na pagbugso ng hangin sa maraming bahagi ng bansa. Pinag-iingat ang marami sa banta ng malalaking alon, maging sa panganib ng baha, landslide at malalakas na hangin. Kaya sumunod po sa lokal na pamahalaan, lalo na sa mga paglikas. Nasa US na ang Nations Girl Group BINI para sa kanilang US leg ng Signals World Tour. Mainit silang sinalubong ng Blooms, dala ang placard at mensahe para sa Nations Girl Group. Nagpasalamat naman ang BINI members sa masiglang pagtanggap. Ayon sa grupo, excited sila sa halos isang buwang biyahe at sa muling pagkikita sa mga kababayang Pilipino sa bawat tour stop. Kaya naman may pasabog na bagong performance ang inihanda ng grupo. Unang stop ng US Tour, ang Honolulu, Hawaii sa August 1. Susundan ng show sa Los Angeles, Ron Park, Las Vegas at San Diego. Nakatakda rin magtanghal ang BINI sa Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo, Japan. Susunod, sa pilitang paglikas ipinatupad sa mga nakatira sa tabing ilog sa Sarangani dahil sa malakas na pagbaha ngayong Huwebes. At 2 suspect sa pamamaril kay vlogger Mima Alicia, arestado na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naranasan ng matinding pagbaha sa maraming lugar sa bansa, bunsod pa rin ang epekto ng habagat. Sa video na kuha sa Barangay Labangal, General Santos City, kita ang tila nanlalamon na pagragasan ng tubig baha sa isang ilog sa Purok Roberto. Hindi na madaanan ng kalsada dahil sa taas ng level ng tubig. Ilang puno ng niyog ang natumba matapos abutin ng baha ang riverbank habang may mga bahay na halos maabot ng rumaragasang tubig. Ipinagutos naman ng pamahalaang lokal ng Glan, Sarangani ang forced evacuation sa mga residente dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog. Naglabas naman ng ang Pag-asa ng General Flood Advisories hapon ng Huwebes para sa halos lahat ng rehiyon sa bansa dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Sa ibang balita, hindi na tatakbo pa. Yan ang pagtitiyak ni Vice Mayor at ngayon ay Acting Mayor ng Dasmariñas, Cavite na si Elpidio Barzaga III sa usaping magsa-substitute sa kandidatura para sa Cavite Special Elections ang kapatid na si expelled Congressman Kiko Barzaga. Samantala, nagbigay ng donasyon ang Dasmariñas LGU sa Commission on Elections para sa gagawing halalan sa August 29. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kung Kiko will not be running and it's not in his interest personally to run. Yan ang pahayag ni Dasmariñas Cavite Acting Mayor Elpidio Barzaga III tungkol sa umuugong na substitution sa pagtakbo sa special elections sa pagitan niya ng kanyang ina at ngayoy congressional candidate Jenny Barzaga at kapatid na si expelled Congressman Kiko Barzaga.
Ayon sa Commission on Elections, maaari pa ring tumakbo sa public office si Kiko dahil expulsion lang ang ginawad sa kanya at hindi perpetual disqualification. Kung Kiko does not want to run again even though we are well aware that he can run po. Aniya, napili ng kanilang partido na National Unity Party si Jenny Barzaga para tumakbo sa nabakanting upuan dahil na rin sa naging karanasan nito sa Kongreso. Nakahanda rin ani ang incumbent mayor na sumuporta sa mga usapin at panukala tungkol sa pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito'y kahit mahigit 2 dekada nang namamayagpag sa politika ng lugar ang kanilang pangalan. If there was an anti-dynasty bill, she would personally vote yes in favor for it po if she was able to in this Congress. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC na mahigpit na babantayan ang anumang uri ng premature campaigning gayong sa July 30 pa ang simula ng campaign period. Pagka-file nila ng kanilang candidacy hanggat hindi pa nagsisimula ang campaign period ay bawal pa na mangampanya. Pwede maging ground yun ng disqualification and at the same time pwede maging ground ng election offense. Ngayong Webes din formal na tinurnover ng Dasmariñas LGU ang donasyong financial assistance na nagkakahalaga ng 50 million pesos para sa gagawing special elections. Ayon kay Garcia, bahagi nito ang ilalaan para sa honoraria ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Tinatayang 198 million pesos kasi ang kinakailangang budget ng komisyon para sa special election na gagawin sa Cavite. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naaresto na ang 2 suspect sa pamamaril at pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata na mas kilala bilang Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga, Huwebes ng umaga. Ayon sa pulisya, sila ang riding in tandem na bumaril sa harap ng bahay ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaslang. Kabilang sa tinitingnang anggulo ang posibleng personal na alitan at ang mismong trabaho ng biktima bilang isang vlogger. We have received information that we cannot disclose yet as of now so as not to compromise yung ating buong ongoing operations as well as manhunt operations. But all I could say is, based on that information, there were some other people involved. May persons of interest na ang National Bureau of Investigation na posibleng nasa likod ng mga natanggap na death threats ni Senator Risa Hontiveros. Una nang sinabi ni Senator Hontiveros na sineseryoso nila ang mga banta na natatanggap mula sa social media at inireport na ito sa kinauukulan. Dagdag niya, kahit gaano kalalim ang pagkakaiba sa politika, hindi dapat maging normal ang mga pagbabanta. Naging target si Hontiveros ng pro-killing comments kasunod ng July 17 murder sa vlogger na si Alicia Lipata o kilala bilang si Mima Alicia. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na iimbestigahan ang ganitong mga banta, anuman ang politikal na kampo ni Numan. Sa ngayon na isumite na sa Cybercrime at Digital Forensics ang naturang posts. We were informed already yesterday. Her chief of staff already talked to me, and we are just waiting for the formal documentation. But we are already in the process ng pag-imbestiga rito. Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na nabigo ang prosekusyon na patunayang nagbitiw ng banta ang bise matapos tapusin ang paghaharap ng ebidensya sa ika-4 na impeachment article. Ito ay sa kabila ng nag-viral na live video sa social media noon ng pangalawang Pangulo na pagbabanta sa Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker Romualdez. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi itinatanggi ng depensa na binitiwan ni VP Sara ang kontrobersyal na mga pahayag. Pero mahalaga anya ang isaalang-alang ang konteksto nito. Anya hindi pa napatutunayang banta ang pahayag, lalo't hindi pa anya nakapaghaharap ng sariling ebidensya at mga saksi ang depensa. Dagdag ni Poa, layunin nilang ipagtanggol ang karakter ng Vice Presidente at patunayang hindi siya katulad ng paglalarawan sa kanya ng prosekusyon. Gayunpaman itinanggi naman ni Poa ang umano'y insidente na binato siya ni VP Sara ng laptop. Samantala, inamin ni Poa na gumagawa ng minor adjustments ang defense team matapos ang mga kritisismo sa kanilang performance sa unang 3 linggo ng impeachment trial.
I always say, we cannot deny the utterance. Magbobolahan tayo dyan eh. Pati ba yung utterance, deny natin? Hindi naman ganun ang takbo ng defense. But it's really more of the context. Yun yung gusto namin. Na hindi siya banta. And for us, of course, hindi pa na-establish yun. Especially because we haven't had our chance to present our evidence. We have to show na hindi what she's being portrayed as is actually not what she is, no? Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi kayang sagutin ng Senado ang gastos sa pagkain, inumin at catering ng defense team ni VP Sara Duterte sa buong impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, may natitira pang pondo ang Senado pero kailangan itong gamitin sa pag-upa ng espasyo sa Philippine International Convention Center o PICC. Gagamitin ng PICC para sa mga deliberasyon sa panukalang 2027 national budget dahil nakalaan ang mga committee room ng Senado para sa impeachment trial. Dagdag ni Gatchalian, hindi kayang sagutin ng Senado ang hiling dahil may karagdagang gastos ito sa pag-upa ng venue. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense. We cannot afford it, in short, no, because nga we will have to rent space in PICC. Inangkin ng Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa 2 oil tankers ng Saudi Arabia sa Red Sea nitong linggo. Sakaling makumpirma, ito ang unang pag-atake magmula nang i-anunsyo ng naturang militanteng grupong suportado ng Iran ang kanilang paghaharang sa Saudi. Kasabay nito, nagpirmahan naman ang USA at Saudi Arabia ng makasaysayang kasunduan na papayagan ang pagde-develop ng Saudi ng isang civilian nuclear program. Inilalarawan ng deal bilang Peaceful Nuclear Cooperation Agreement na magbibigay ng access sa American companies sa nuclear energy program ng Saudi. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, kaakibat naman nito ang banta ng paglaganap ng nukes sa naturang rehiyon. Muling nagsama ang K-pop group na New Jeans as 4 members para sa isang special film series bilang pagdiriwang ng kanilang 4th anniversary ng kanilang debut. Tampok sa 2026 Summer of New Jeans sina Minji, Hanmi, Hyrin at Hyein. Ito ang kauna-unahang official content ng 4 na miyembro sa loob ng 2 taon mula nang ilabas nila ang album na Supernatural. Sa mga bagong larawan at video, makikita ang mga nostalgic reference sa kanilang debut at sa kanilang fanbase na tinatawag na Bunnies. Nilikhaan nila ang special film series bilang taos-pusong regalo sa kanilang mga tagahanga. Umugong naman ang usap-usapang posible nilang nalalapit na music comeback bagamat wala pang anunsyo ng bagong release. Sa aming pagbabalik, excited na ba ang fans? Someone Someday ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Mapapanood na. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Isang tulog na lang, mapapanood na ang inaabangan na Someone Someday, ang bagong teleserye na pinagbibidahan ni Asia superstar Catherine Bernardo kasama si James Reid at Maha Salvador. Sa ibinahaging post ni Catherine sa IG, makikitang nagsasama-sama ang power cast ng naturang teleserye sa isang media conference. Ito ang unang love team na susubuking pasukin ni na Catherine at James para patunayan ang kanilang chemistry kung saan iikot ang kwento sa pag-ibig, koneksyon at nakatagong katotohanan. Makakasama rin nila si Dimples Romana, McCoy De Leon at marami pang iba. Mapapanood ang modern, feel-good at progressive series with a heart simula July 27, 8:45 p.m. dito sa A to Z. Una itong mapapanood sa Netflix simula July 24 at sa iWant sa July 25 at magiging available rin sa TFC.
Talaga naman yatang hanggang ngayon hindi pa rin kumukupas ang kasikatan ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Patunay dyan ang awiting Tatak Chrissy. Ano yan? Panoorin. Ay, hindi naman ganun yun, di ba? Kaninang version yun, be? We miss Chris. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa ika-20 Pangulo ng US na si James Garfield. Ang sabi niya, ang teritoryo ay katawan lamang ng isang bansa, pero ang mga taong naninirahan sa mga burol at lambak nito ang siyang kaluluwa, diwa at buhay nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!